naman sa inkwentro, sir. 2013 na di ba napakilala ang Freedom Fighter. Dito nyo pinakilala, di ba? Oo, sir. Hanggang Dato Saudi, hanggang Kauran na walang makadaan ng kwan. Dito yan, di ba? 7 days. Ituro mo nga. Yan. 7 days, sir. Sa National Highway, walang makadaan. Paanong ginawa nyo nun? Kasi lahat ng Freedom ay nasa karsada. Gilid ng karsada. Kahit tropa dito, tropa doon sa Dato Saudi, hindi makakuan yan. Hindi sila magkasalubungan ba? Dahil talaga, anong style nyo nun? Dumikit kayo sa daan, tapos? Mga malalaking kahoy dyan, ginaputulas, basta ang importante, hindi madaanan ng kahit anong sasakyan. Ang yun kasada. Ganito, mga laking kahoy, ginakuan sa sinso para makuan dyan sa karsada. Walang makadaan. Nakaabot ng 6 days. Walang nakadaan, sir. 6 days na kayo naghari dyan sa daan na yan? Oo, sir. Kauran hanggang ano? Kauran, simula Kauran hanggang Dato Saudi o Tambunan, Talayan. Wala pang makadaan, sir. Bakit yun ang utos sa inyo nun? Anong sinabi sa inyo, bakit nyo gagawin yun nun? After to, ang gawin niyo, sir, na doon nagsisimula na banta-banta long ng patayo ng Freedom, para napakilala ba na ito pala ang puwersa o di kaya makaya ng isang grupo na pinatayo na Freedom Fighter. Yun, sir. Para mapakilala mo kung gano'ng kalakas ang grupo. Ang mapakilala. Yun, sir. So, saan ka noon? Diyan lang ko sa upas, sir. So, wala namang bakbakan, di ba? Basta kayo lang naghari dito sa daan? Oo, sir. Meron bakbakan, sir. Kaya ikwento mo isang bakbakan mo dyan noon ng mga panahon na yon? Oo, sir. Dito sa Manggaan, sir, may bakbakan din dyan. Doon sa unahan, sa sitio, doon sa, Igana Gampong, sa sakop ng Igana Gampong, meron din bakbakan doon. Meron, pati dito sa sa Saripokok, meron din bakbakan dito. Lahat ng detachment dyan, meron man bakbakan. Pinag-haras nyo yung mga detachment, di ba? Oo, lahat ng detachment, inapiki yan. Kuan yan, kasi para hindi makalabas sila sa detachment. So dito naman, meron din dito na hindi makababang tropa dito. Makaabot doon sa highway. Bakit ganun kayo kadami noon na kaya? Marami man, sir. Na yung pinatayong Freedom, sir, marami talaga. Libong-libo. Ganun? Oo, sir. 2000 sikat. 2016, 2000 hanggang 2019, sikat ang Freedom, sir. Na nakaabot ang Freedom, sobra 20 katao. 20,000 katao. Ganun kadami? Oo, sir. Pero hindi lahat yun armado? Hindi naman, sir. Pero marami rin ang baril. Armado? Armado, sir. Mga nasa baril lang. Yung sobra 20 katao, nasa sobra 10,000 pieces ang baril. Ang baril? Oo, sir. Kaya nga. Ganun kayo kalakas nun? Oo, sir. Kasi muntik pa matakpan, sir, na MI-LEP, sir, na Freedom Fighter, kung hindi pa nag-iwaiwalay, sir. Na parang dito lang ang MI-LEP, parang natatakpan sila ng kalakas ng Freedom Fighter. Dati, sir. Yung malakas pang Freedom Fighter. Ano ka na noon? Company commander? Ano ka Ay, sir. Sir, isa akong guide kahit saan na hindi pa nag-iwalay siya, isa akong guide ba. Pero nung BIFF,
freedom na, ano ka na noon? Sir, maging team leader ako ng BFF, sir. Agad, nung mabuo siya. Oo, sir. So, anong mga mission mo ng mga una na yon? Ay, mission pa sa amin, sir, na palaging umangaras pa. Talagang yun ang trabaho mo? Oo, sir. Kung malibang sa aras, sir, kung may pumasok ang tropa, mautusan din ako na salubungin. Bakpak ka na naman. Kasi pag akyat, katulad nito, pag umakyat ang tropa dito, kasi kontrolado nyo yung mga pag akyat, paano nyo sila sinasalubong? Anong style naman? Kasi dati, sir, ang sikat, sir, yung bomba. Yun talaga yung nyo? Oo, sir. Kasi kapag maorda lang kami ng umaras, ibig sabihin, meron kaming bomba na ilalagay sa gilid ng karsada. Kung meron magdaan na mga KM o di kaya 6x amphibian, kung sumabog ang bomba, ibig sabihin may natamaan doon sa mga KM, ibig sabihin doon pa kami mapaputok. Kaya ibig sabihin nandiyan kami sa gilid ng mga karsada. Paano? Sige nga, mo nga, paano kayo nang aambus nun? Gaano kayo kalapit? I-sample mo nga. Ibig sabihin, sir. Yung nakasama ka. Oo. Kung yan ang karsada, sir, karsada na yan, diyan kami sa gilid. Ibig sabihin, diyan sa gilid na yan, kung nakapwesto na kami diyan sa gilid, ibig sabihin, nakatamining kami ng mga bomba. Dito, dumanda dito. Oo. Hanggang dito, o doon, sa unahan, o di sa likod, nakatamining kami ng bomba. Kahit saan doon pumunta, ito ang pumutok. Kung dito pumunta, iyon ang pumutok. Kung pumutok yun, ibig sabihin, kung may magdaan ng sundalo, kung pumutok yun, makatapos pumutok, doon pa kami magpaputok. So, maputukan namin, so, nayintuan niya, dito, bomba na naman. Ganon? Oo, sir. Parang ganon nga, sir. Sinong tagagawa ng bomba niya nun? Kasi dati, sir, na meron din kami na mga elite. Tawag namin elite pagkagawa ng mga bomba, sir. Ganon? Oo, sir. Pero foreigner, dayuhan. Oo, sir. Meron din mga dayuhan, sir. Pero meron yung din pinakamagagaling, yung mga dayuhan. Oo, sir. Meron din sa amin na mga galing din. Ganon? Oo, sir. Kasi after to pumasok ang tropa, hindi pa nakastep ang mga bomba. Kinakastep pa. So, mga abot. Maglakad ang tropa, makita namin hanggang doon pala initanim. Doon pa rin kinastep. Oo, initanim na naman. Kagad-kagad, nung naabot ang tropa, sumabog yun. Sige nga, ikwento mo nga gaano saan nyo pinaglalagay ang mga bomba? Saan nyo inilalagay yung mga bomba? Sample? Yung sample, sir, karsada, o di kaya... Yung karsada na yan. Ituro mo yan, karsada na yan. Kung dyan sa karsada na yan, di ba paakyat yan? Oo. Diyan namin nilalagay sa paakyat kasi mahinang paano? Ng sasakyan. Diyan nilalagay mismo. So, ang makuha na yan, yung umakyat. Pero yung pababa, kasi malakas yun. Takbo niya. Hindi makuha yun. Ang pasabugin, kung pasabugin, yung umakyat lang. Ay mahinang takbo ng sasakyan. Ilan kayo nang aambus? Noon, di ba sabi mo, squad leader ka? Oo, sir. So, ilan lang kayo noon? Ilang sir. Marami, sir. Abot kami ng... Kung umaambos kami, sir, na abot ka din ng sobra 10 o sobra 20. Yun na yun. Yan na yung pang-ambos nyo. Oo, sir. Ganon na, Oo, sir. paano pag sobrang dami yung tropa? Yung sundalo? Hindi, kasi hanggang kaya namin, kasi kung sa amin, sir, na makaabot kami ng sobra 20, kadami namin. Marami ang tropa. Kahit kanong kadami ng tropa, kung makaabot kami ng sobra 20, at talagang kayang-kaya na namin. Dahil nga may bomba kayo? Oo, sir. Yun ang pagmamalaki namin, sir.
Ganon pala yung style nyo noon. Kasi kung walang bomba, medyo dehado kayo. Oo, sir. Pero hindi mo nasubukan na kayo naman ang binobomba ng aeroplano? Ah, 105. kaya ko rin dyan sa kwan, sir, na araw-gabi ay binabakuan kami ng kanyon. Mm. O di kaya makatapos na naman kanyon, ayan na naman ang airplano. Naranasan mo yun? Oo, sir. Sige, ikwento mo Nakaabot ngayon. din ako ng dyan sa bundok, sir, na 4 na araw, gabi-gabi, o di kaya aga-aga, kahit isang kapirasong kanin, hindi ko nakakain. 4 na araw? Oh, sir. Kaya hindi kami makalabas, sir. Kung dito sa mga damuhan na yan, hindi kami makalabas dito. Kasi makikita ka naman ng airplano. Paano ka makakain? Gabi na naman, palaging airplano. Paano ka makakain? Yun pala ang kasi dito hindi naman wala namang diyan ka sa ilalim ng damuhan. Kahit ano makikita ka, palagi kinakanyong ka na ng airplano. Kahit saan ka, kahit usok lang ang sigarilyo, di ka kay makuha ng airplano. Doon pala kayo kinakabahan din noon? Oo, sir. Ang kinakabahan, sir, sa amin, yung kanyon talaga. Pero yung sa aeroplano, kasi makapagtago ka dyan, hindi ka na makikita. Pero sa kanyon, ay, yun ang pinakamasakit. Munti pa ako makuha ng kanyon dito galing sa 150, doon sa Barangay Diati. Hanggang dyan lang ang natamaan ng kanyon. Ganon? Lahat ng kalo ko, t-shirt ko, punong nakuha ng lupa. Gaano ba kalakas? Malakas talaga, sir. Hanggang yung tainga ko na sa kaliwa, hanggang 1 minuto, 1 oras, walang maririnig. Malakas talaga. Pero, grabe yan. Puno-puno, pati kalo ko, t-shirt ko, puno ng lupa. Galing dito, dito mismo galing. Ganon? Oo. Ang problema nyo kasi doon, di nyo alam kung saan papatak yung kanyon, di ba? Yun ang problema. Kasi kapag kumakanyon sila, kung magkaputukan kami dyan sa baba, hindi lang dito galing sa 150. Galing ng Motorpol, 150, Dato Saudi, Dato Piang, Mama Sapano, isa na lang. Isang bagsak, no? Isang bagsak lang. Sabi-sabi silang mapaputok ba? Siguro, tinitingnan nila, meron bumibilang ba? Sa radyo, na 1, 2, 3, isa na lang putok nila. Isa na lang, bagsak nila. Pag ganon, may mga natatakot din ng mga kasama nyo na. Kadaming, yan ang kinatakot na namin, kanyon. Yan ang kinatakutan namin dati, kanyon. Kung airplano lang, hindi. Kasi magtago ka lang, hindi ka na makikita. Pero yung mga bagito na kasama mo nun, meron ba yung mga natatakot din na sa nangyayari na sa kanila? Yung sa bigat ng yung mga, meron ba yung medyo mahina din yung pananampalataya bilang mujahid? Oo, sir. Meron din? Meron din, sir. Anong ginagawa ng mga batang yon? Sir, basta sa, sir, mga bata, kasi ang tawag sa amin yun, parang, basta makahawak lang ang baril. May mga ganong bang bata? Oo, sir. Na yun lang ang gusto? Oo, basta makahawak lang ang baril na kaya nang ipaputok, ay kahit anong klaseng unit, o kaya anong klaseng sundalo, basta kung kaya nila pumutok, pwede. Ganon yung ano. Oo, sir. Pero nung freedom ka, iba na level ng pagka-jihad mo nun. Sir. Ano na yon? Mas ano na nun? Parang ba, sir? Kasi tiwalang-tiwala ka ba sa
kwan sir, yung sabi, nag-jihad fi sabilillah. Mm. Yun ang kwan mo sir. Yun yung tiwalang-tiwala ka talaga. Oo, sir. Kasi ang paninindigan doon, yung Quran, sir, malayo ang pagitna nila sa ngayong grupo o di kaya ISIS. Hindi man sa sinisira natin ISIS. Sinisira na, ang ISIS, sir, na kwan. Doon sa paninindigan nila ay Quran fisabilillah. Pero doon sa gawain nila, sir, hindi kasama doon sa freedom. Hindi kasama doon sa jihad fisabilillah, sa Quran. Example, ano ba yung mga hindi kasama doon? Yung ginagawa ng ISIS? Yung gawain ng ISIS, sir. Kasi hindi man pwede, sir, na kahit civilian ay pugutan mo ng ulo. Mm. O, sir, hindi gawain ng Islam yun, sir. Mm. Hindi gawain ng hindi iniutos ng Quran yun. Mm. Kahit civilian o di kaya pinagbantaan mo ang tao na makikita mo yan, may kausap na sundalo. Hindi ibig sabihin na may kausap na sundalo ay nituro ka niya. Mm. Nituro ka niya. Baka meron sila o di kaya kamag-anak niya o di kaya kaibigan niya na hindi ibig sabihin na may kausap kang sundalo na inibabenta mo sila na nagtatako. O sa kanila, kung makita kanila nag-kausap ka ng sundalo, pinugutan ng ulo. Kung pumunta ka doon sa kanila. Doon pala kayo Oo. talaga, ano? Oh, na sa Quran dyan, hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Pati sa Freedom, sir, hindi ganun. Paksyung bungos, sir, hindi ganun. Anong pinakamabigat na laban mo naman nung nasa Freedom ka? Kasi yung dito, 2013, di ba? Yung pinakamabigat na labanan mo pagkatapos nun? Yung after to, bago pa, sir, na bago mag-retire na ko, sir, 2021. Nakalaban ko pala sa sir. Nakalaban ko pa rin ng unit na 90 seconds, sir. Napalaban mo talaga yon? Sila, yung after to nagkwentuhan kami, sila Major Kagi sa 90 seconds, sila tinakmad. Kasi doon ako naka-return sa kanila, sir. Mm. So, yung nag-interview sa amin, yun din ang kasama na namatay na tropa na nakalaban namin after to sobra 2 buwan, nag-return ako sa kanila. Sige, ikwento mo ngayon. Paano nangyari yon? Bakit napakabigat sa'yo yun? Kasi sir, yun ang pinakalas na ikwentro namin sa army, sa barangay Sitio Buntingaw, Barangay Mata. Dito rin lang yan, di ba? Oo, sir. Mm. Ang nakalaban namin mismo na 90 seconds, 90 seconds army, ay doon kami mismo nag-return sa kanila. Ang naka-interview sa amin, sir. Ang naka-interview sa amin, yung meron silang namatayan sila, ang naka-interview sa amin, yung mga kasama ng namatay. Yun, sir. So, pero sabi ko, kaya gitanong niyo sa amin kung anong katotohanan, sabi namin ang katotohanan. Kami ang nagkikwentro na ilang sobrang 2 buwan pa, sa ngayon, sa Sitio Buntingaw, Barangay Mata. Mm. Kami ang nakalaban niyo. Yung namatayan kayo, kami ang nakalaban niyo. Pero sabihin namin, after to, hindi namin sabihin kung hindi kami return sa inyo. Mm. Kung nag-return na kami sa inyo, sabihin namin, kahit magagalit kayo, kaya namatayan kayo, sabihin namin, kayo gitanin nyo sa amin. Yun lang, sir. Totoo naman kasi kaya tayo nagkukwentuhan ngayon bilang mga mandirigma . Hindi tayo naglaban pero kasi ano kasi yan yun yung nagiging magaan din na ikakwento mo na yung mga pangyayari sa buhay mo dahil yun nga, kaibigan ka na . Oo, sir.
Kaibigan ka na eh. Pero yung pamilya mo ng mga panahon na yan, nasa loob ka pa. Anong nangyari sa pamilya mo noon? Yung after to pamilya, sir. Hindi, bago ka nag-surrender bago sir. ka nagbalik loob. Sir. Hindi pa, sir. Yung nasa loob pa ko, sir. Yung nagtago pa kami. Yun ang kung pumunta ko sa bahay, sir, gabi. Nakakasingit-singit ka rin? Oo. Kapag pumunta sa bahay, sir, na pinakamatagal na oras mo sa bahay, na 3 oras. So after to, yun, nakita ko ang mga anak ko. Kasi marami akong anak, sir. Ilan anak mo? Oo. 7, sir. 7 sa ngayon, sir. Oo. So, ang sikat pang kwan, sir, na 4, sir. So, nakikita ko ang mga anak ko na matutulog sila. Sabi ko, nasabi ko sa sarili ko na magbago na ako. Kasi nakukonsensya ka? Nakukonsensya ko sa mga anak ko, sir. Kasi, hindi lahat ng panahon ay makakasama ko sila. O, yun, sir. Bali, nasabi ko sa sarili ko na mag-return ako para malinis ko ang pangalan ko. Para makasama ko ang mga anak ko, kahit ganong kami kahirap, basta ang importante, makasama ko lang sila, sir. Ganon? Oo, sir. Kahit mahirap lang kami, ang importante, makasama ko lang sila. Yun na lang, sir. Pero sige nga, iano mo nga. Kasi sabi mo, mujahid ka. So kailangan mo talagang gawin yung pakikipaglaban. Pero may pamilya ka. Paano mo binabalanse yung ganon? Kasi sabi mo, dati naghahanap ka talaga ng kamatayan dahil diretso ka nga sa... Oo, sir. Yung panahon na freedom pa, sir. Sa freedom pa, sir, na yung mainit pang dugo natin sa freedom ba. Kasi yun ang gusto natin. Yung pamilya natin, malagay natin sa safety sila. Hindi na madamay doon sa kamatayan natin. So, ang gusto natin, mamatay tayo doon sa gera kasi ang para sa atin ay makuha natin ng isang salita sa Quran ay jihad fisabilillah. Yun ang, kung doon pa tayo sa loob ng pangyayarihan ng putukan, sir. Yun ang kwan, sir. Kasi doon tayo, sir, na hindi natin maisip na pamilya natin, paanong pamilya natin. Ang maisip natin doon, sir, na gusto natin mamatay kasi para masama tayo doon sa jihad fisabilillah, sir. Na hindi mo iniisip o hindi mo naiisip ang pamilya mo na ganun? Hindi natin maisip yun doon, sir. Sa panahon na yun, sir. Bago natin maisip na pamilya natin, kung umuwi tayo gabi, na mga ilang oras tayo, o ilang minuto tayo, doon natin maisip na, ay, baka, paano yan? Na makita mo ang mga anak mo, natutulog, masisilip mo lang, paano kung makasama ang mga anak ko sa araw at gabi. Yun, doon tayo makusensya, sir. Yun nga. Oo, sir. Nung nagbalik loob ka na, so... Oo, sir. Yun ang... Tatay ka na ngayon? Oo, sir. Yun ang kwan ko, sir. Na parang nakusensya ko ba sa mga anak ko. Na kwan, mag-linisin ko ang pangalan ko. At saka para makasama ko ang mga pamilya ko. At araw at gabi, kahit gano'n kami kahirap, basta importante makasama ko lang sila, sir. Ganon? Oo, sir. Tapos nakakatulong ka rin kasi dami mo ring tinulungan makababa, di ba? Oo, sir. So, ikwento mo nga yung nagawa mong yun? Oo, sir. Kasi sa akin, sir, na kapag pinamiron ko ng mga kaibigan na pinagsabihan, mga kasama, na kung mananalitili tayo magtago, mas maganda kung linisin natin ng pangalan natin, makasama pa ang pamilya natin. Kasi diyan tayo sa loob, ang hinahanap natin diyan ay katahimikan. Oh, bakit hindi pa tayo maglinisin natin ng pangalan natin? Katahimikan din ang hinahanap natin. Oh, sir.
Yun. Hindi na matahimik kung meron pa magtatago o di kaya lumaban. Hindi na matahimik ang area o di kaya karamihan kung meron pa, sir. Kasi habulin ng talaga ng gobyerno yan. Yung pala yun. Oh, sir. Kasi sa akin lang, sir, ang gusto ko lahat ng wanted na hinahabol ng gobyerno, ano kaya kung linis nila pangalan niya? Anong mawala doon? Makasama pa niya ng pamilya niya, kahit saan siya pumunta, ay hindi na matakot, hindi na ganon-ganon. Kasi kung wanted ka, pati daanan na yan, tingnan mo, diyan ka sa ilalim ng damo. Talagang yun ang buhay mo, no? Pag ganon. Oo, sir. Tingnan mo kung sino magdaan. Kung magdaan na yan, hindi mo pa hinalaan o hindi kayo turo, diyan ka sa ilalim ng damo. Yun ang problema to, sir, sa wanted ba. Kaya nga, sabi ko sa mga kasama ko na mga nagtatago pa, ipayo ko lang sa kanila. Ang importante, hinahanap natin dyan yung katahimikan. Ano kaya kung linisin nyo ang mga pangalan nyo dito sa gobyerno para mahanap mo ang katahimikan mo sa pati pamilya mo, katahimikan ng pamilya mo. Malinis ang pangalan mo, hindi ka na kahit saan ka pumunta, mapuntaan mo. Hindi ka na magtago-tago, kahit saan ka magtago ka. Yun ang masasabi ko sa mga kasamahan ko na nagtatago pa rin na dyan sa loob. Yun ang masasabi ko. Kung may makakita dito sa inyo, sana linisin nyo ang pangalan nyo para hindi man siya hindi ka makagihad. Kahit linisin yung pangalan mo, meron ka pa rin isang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit dito ka sa labas, makagihad pa rin kayo ng meron kang magawa na gihad pa rin. Ganon. Oo, sir. Hindi naman sa lahat ng gihad, sir, dyan sa putukan. Anong ibig mong sabihin nun? Oo, sir. Kasi yung gihad, sir, na kahit nasa labas ka, kung meron kang pera, ibibigay doon sa naggihad, gihad pa rin yun. Kasama pa rin ang pangalan mo doon. Sa gihad fisabilillah, sir. Kung meron kang baril, merong naggihad, ibigay mo doon, kasama ka pa rin doon sa naggihad doon. Kung merong naggihad doon, dito ka sa labas, kung susuportahan mo ng pagkain o di kaya mga gamit, gihad pa rin yun, sir. Maraming itlak ng gihad, sir. Ngayon, sa 90 IB ka ngayon kasi kaibigan mong tunay sila ngayon na yung nga nakatira ka lang dito sa malapit sa kampo ng 90 IB na dati mong hinaharas ba? Oo, sir. Paano yung pagtutulungan nyo ngayon at tiwala nyo sa isa't isa sa 90th Infantry Battalion ngayon? Sir, isa akong, sir, na ginawa ng ground negotiator, sir. Ano, no? Ground negotiator. Ang ibig sabihin, sir, ng ground negotiator, sinong gustong luminis sa mga wanted o di kaya nagtatago ng pangalan o mag-negotiate sa akin na gusto niyang linisin ng pangalan niya, kung kaya ko, ilapit ko lang sa mga tropa na si Kwan, itong wanted nito, si Kwan, ay gusto niya linisin ng pangalan niya. Yun ang Kwan ko, sir, na ground negotiator. Ako na lang ang nag-Kwan sa kanila sa labas. Kumbaga, sir, ako lang ang tulay nila ba na paano linisin ang mga pangalan nila. Meron ka naman nakukumbinsi na? Oo, sir, meron, sir. Kung halimbawa, sir, ibang-ibang unit, sir, nakaabot ng sobra 60 katao.
ang na ano mo na, Na-convince ko na, sir. na-convince ka. Ah, okay ah. Okay ah, ang dami nun. O, sir. Ibang-ibang unit na, sir. Ang daming buhay na natulungan mo nun. O, sir. Simulat, sir, sa side ng Dato Piang, Dato Salibo, Dato Saudi, Datunsay, meron na, sir. Ah, Sobra 16 katao. malaki rin ang pasalamat ng mga yun sa'yo dahil ikaw din ang nagbago sa kanilang buhay. O, sir. Kasi kung merong magtawag sa akin na gusto niyang linisin ang pangalan niya, itanong niya sa akin kung kaya, sabi ko, makaya mo yan. Mm. Kung lalapit tayo sa gobyerno, makaya yan. Kahit anong kaso mo, ang malibang dyan na hindi ko makaya, kung ibang kaso, personal na kaso mo, Mm. na hinahawakan mo, Mm. yun ang hindi ko makuhan sa'yo. Mm. Kung kaso-kaso lang sa freedom o di kaya ano dyan, Kaya mo. makaya yan. Kasi ilapit natin sa gobyerno. Yun pala yung naitutulong mo na malaki ngayon sa mga O, sir. kababayan mo rin na O, sir. gusto rin magbalik loob na. O, sir. Kaya nga, mananawagan ako dito sa lahat ng nagtatago pa na mga kasamaan, Freedom o di kaya ISIS at kahit anong unit dyan na may kaso, pwede ako niyong lapitan. Kasi ako ang tulay na tumuro sa inyo kung saan kayo makalagay sa lagayan ng tama, sir. Yun lang, sir. Yun ang maganda. Salamat. Kasi, sir.